Yes, I'm back again. Rare vlog 'no, gabi tayo nagba-vlog ngayon. So gaya ng promise ko sa inyo 'no, magiging consistent ako sa mga paglabas ng video. So ito share ko lang sa inyo yung mga naging, na-acquire kong pabango nitong year 2025. Tapos later on naging mga paborito ko rin sila 'no. So meron ako ditong tatlong perfume. So umpisahan na natin 'no, Prada L'Homme. So hindi talaga ako gano'n ka-fan ng Iris Note. Hindi ko alam, siguro parang nalalambutan ako, eh. Kasi parang leaning towards sa feminine. Pero binago nito yung pananaw ko sa mga powdery na pabango 'no. So ano nga bang amoy nitong Prada L'Homme 'no? So isipin niyo na lang maglaba kayo, tapos i-down niyo yung damit niyo. Tapos kapag tuyo na, tsaka niyo plantsahin. Tapos pagkatapos niyo plantsahin, amuyin niyo. Gano'n yung amoy nitong Prada L'Homme 'no. Powdery, musky, masculine, tapos very clean. Gano'n yung amoy niya 'no. Itong Prada L'Homme 'no, mabango siya pero hindi siya gano'n ka mass appealing, eh, in my experience, Hindi siya gano'n kalakas yung complement factor. Meron siyang positive impact 'no, kasi nga amoy malinis. So, maraming mga babae na gano'n na gusto nila nung amoy malinis. Pero in terms of sexiness 'no, in terms of appeal sa lalaki 'no, parang gano'n sexiness, parang kulang siya, eh, 'no. Hindi siya kagaya nung Profumo na merong sexiness talaga, eh. In terms of performance naman 'no, grabe. Grabe rin 'tong Pradalom. Ito lang yung nakita kong Iris na talagang tumatagal din, eh. Iba 'tong Pradalom, yung mask na ginamit dito maganda. Kasi somehow parang mas nag-i-stay, eh, yung powdery niya 'no. 'Di ba sabi yung Iris mabilis mag-evaporate. Ito kahit mag-ano ka sa initan, eh, nandun pa rin yung amoy, eh. Basta palagi sa damit mo lang ilalagay 'no, tapos mag-layer spray ka. Yung tinamaan mo ng isang spray, tamaan mo pa uli ng isang beses 'no, para mas concentrated, para mas matagal siya mag-evaporate. So gano'n yung tip ko sa inyo 'no. Top 3, Prada L'Homme. Next, Third Hermes EDT, yung OG. So ito yung pabango na ayaw ng girlfriend ko 'no, pero gustong-gusto ko siya ginagamit. So sa mga nagtatanong compliment getter ba 'tong Third Hermes? So hindi, na oo. O explain ko sa inyo. Hindi 'to compliment getter sa mga bagets or dun sa mga teenager or mga bata 'no. So kung ganun yung mga trip niyo, hindi kayo makakapag-ano dun pasikat kasi ayaw nila ng ganitong amoy. Pansin ko dito 'no, malakas yung compliment getter nito sa mga matatanda 'no or dun sa mga matured na babae. Siguro age range mga 28, 27 pataas, gano'n. Pero nung may in-interview akong babae, pinaamoy ko sa kanya 'to, ayaw niya. Ang ano daw nung amoy, ang sama nung mukha niya nung naamoy niya 'to 'no. Itong Third Hermes hindi malakas yung compliment factor, eh, 'no, pero 'pag naamoy mo 'to sa isang tao, alam mo na may pera yung nagsusuot, parang gano'n. Kaya kung gusto mo mag-amoy old money, yung amoy mayaman, ito yung gamitin mo, Third Hermes. Ang maganda dito sa Third Hermes 'no, siguro lahat naman ng pabango ng Hermes, nagtatagal sila sa balat 'no. Ang tagal niya as a skin scent, gano'n yung mga pabango ng Hermes based in my experience. Though citrus siya 'no, pero nagtatagal siya sa balat. So kung gusto niyo lumakas yung projection niya 'no, tsaka mas tumagal, spray niyo siya sa damit. So yun lang yung tip ko sa inyo 'no. So anong amoy nga ba nitong Third Hermes? May nabasa akong comment, amoy vitamin C daw na expired. Natatawa ako kasi somehow parang medyo totoo. Ang amoy nito is amoy dirty orange na cedarwood. Alam niyo yung pinagtasahan ng lapis, ihalo niyo sa orange, parang gano'n. Meron din siyang vibe ng kapag nagbubukas ka ng orange, alam niyo yung aroma nun? Merong gano'ng vibe 'to lalo sa opening 'no. 'Pag sa hangin mo 'to naamoy, talagang sophisticado amoy nito, amoy mayaman. So next, ang pinakahuli 'no, siguro na-acquire ko 'to October or November. Club de Nuit Intense Man EDP. So meron ako dati na Club de Nuit Intense Man limited edition na batch 2022. So isa sa mga biggest regrets ko 'yun 'no, na binenta ko 'yun kasi talagang napakabango nun. Wala pa rin tatalo dun para sa'kin. So para sa'kin 'yun yung top 1 na Middle Eastern, CDNIM na limited edition na batch 2022 pababa. 'Yun talaga yung mga holy grail na batch ng Club de Nuit, especially yung limited edition. So para sa akin 'no, mas malapit yung amoy ng EDP sa Aventus compare sa LE tsaka sa EDT. So para sa akin 'to, yung mga recent batch ng Aventus, yung mga F batch, mga batch 2022 pataas, malapit siya dito sa EDP, eh, 'no.
Yung limited edition ano siya eh, um, mas rugged, mas ano nga ba, paano ko nga ba i-explain 'to? Siguro para siyang mas smoky na Aventus. Tsaka sa totoo lang mas gusto ko yung timpla nun compare dito sa EDP 'no. Paano nga ba? Hindi ko ma-explain eh, parang mas woody gano'n, mas leathery yung limited edition, mas gusto ko yun. Ito kasi ano eh, fruity eh, para talagang Aventus 'to. Mas malapit 'to para sa'kin 'tong EDP. So nga pala batch 2022 'to. So wala na akong makitang limited edition na batch 2022 pababa eh. So thank God nakakuha ako ng batch 2022 na EDP. Grabe napaka-beast mode nito 'no. So ang tip ko sa inyo kapag Club Dinui, huwag kayong mag-i-spray sa balat. Kasi pansin ko dito 'no, 'pag in-spray niyo 'to sa balat ta's nadikit kayo sa tela, sa bag or sa pader gano'n, kumakapit dun yung juice niya 'no, nawawala yung scent, kumakapit dun sa bagay na yun 'no. Kaya ang tip ko sa inyo i-spray niyo 'to sa balat kung gusto niyo mas tumagal tsaka mas lumakas yung projection 'no. Kasi kapag sa damit, kapit na kapit siya, eh, kahit mapadikit sa bag, sa tela, nandun pa rin yung juice 'no, nandun pa rin yung scent niya. So yun, sana nagustuhan niyo 'tong vlog na 'to 'no. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, like and subscribe. Yun lang, peace out.